Sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng Quad Committee hearings na nakahanay dyan sa Kamara de Representantes, sa ito ang ikalawang araw na idinadaos nga ang pagdinig. Unang isinangalang ang panibago na namang testigo na pawang persons deprived of liberty at kasalukuyan pang nakapiit sa Service Support Company ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Ang mga ito mga kabombo ay sina Fernando Andy Magdadaro, 56 years old, at si Leopoldo Untalantan Jr. na 54 anyos. Unang naging kwento nga nitong si Magdadaro ay kung paano nila pinagplanuhan ang pagpaslang sa tatlong Chinese national noong taong 2016 na pawang nakapiit sa Davao Prison and Penal Farm. Ayon kay Magdadaro, ay pinakiusapan siya ni Leopoldo Tan Jr. na tulungan itong gumawa o balangkasin ng plano ng pagpatay sa tatlong Chinese national, kapalit yan ng maliit na halaga at ng kanilang kalayaan. Tinukoy nito ang kanilang pinaslang na sina Chu Kintong alias Tony Lim, Lee Lan Yan alias Jackson Lee at Wong Min Pin alias Wang Ming Ping na nakakulong dahil naman sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawaan niya nila ang pagpaslang sa loob mismo ng disciplinary dormitory o mas kilala sa tawag na Bartolina. Kaugnay niyan, narito ang pagsasalaysay ni Fernando Andy Magdadaro sa harap ng Quad Committee members sa Kamara de Representantes. Noong taong 2003, ako po ay napumili sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan na kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipakatira na magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na tatlong Chinese na nasa foreign world area ng Davao Prison and Penal Farm. Bahagyan ang mga pahayag nitong si Fernando Andy Magdadaro, isa sa mga lumitaw na testigo kaugnay pa rin ng Quad Committee hearing dyan sa Kamara de Representantes. Samantala, sumunod naman ang nagbigay ng salaysay sa harap ng mga mambabatas itong si Leopoldo Untalantan Jr., kung saan ay idinadawit nito ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anya, matapos nilang isagawa ang pagpatay sa tatlong Chinese national, kagad silang pinusasan ni Superintendent Gerardo Padilla. Habang naglalakad, papunta doon sa investigation section, tumunog daw ang cellphone nitong si Padilla at narinig nila na binati umano ni dating Pangulong Duterte si Padilla at sinabing job well done. Paglilinaw pa ni Leopoldo na alam niyang si Duterte ang kausap ni Padilla dahil pamilyar daw ang boses nito. Narito naman ang salaysay ni Leopoldo Untalantan Jr., isa sa mga testigo sa Quad Committee hearing. Ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan.
Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Ayan, mga kabombo, bahagi po yan ng pagbibigay salaysay nitong si Leopoldo Untalantan Jr. kung saan ay bine-verify pa nitong si Congressman Ace Barbers kung ito ba ay kanyang pinaninindigan at nagpahayag naman itong si Untalantan na siya ay naninindigan sa kanyang naging salaysay. Buong tapang na pinanindigan naman ng dalawang testigo yung kanilang naging mga pahayag kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig dyan sa Kamara de Representantes. At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, alamin pa natin kung ano pa mga expected natin dito sa Quad Committee hearing. Ilang testigo pa kayang isasala ngayong araw na ito? Nasa linya ng ating komunikasyon si Bombo Anali Soberano. Bombo Anali. Yes, Bombo Dennis, no? Nagpatuloy ang isinasagawang pagdinig ngayon ng Quad Committee hinggil nga dito sa mga issue ng extrajudicial killings, illegal drugs, pogo at human trafficking. Ang issue, unang issue na tinalakay ng Quad Committee ay itong extrajudicial killings kung saan lumantad ang dalawang persons deprived of liberty, itong sina Fernando Magdagaro at Leopoldo Untalantan, na isinalaysay ang kanilang ginawang krimen dahil nga ito ay may kautusan sa kanila para patayin ang tatlong Chinese drug lords at ito ay may kapalit na pera at kanilang kalayaan. Sinabi ng dalawang testigo ang kanilang dahilan sa pagharap dito nga sa komite ay dahil dismayado sila at nagagalit dahil hindi inupad ang pangakong palayain sila. Bagamat ay binigay ang pera na kapalit ng kanilang ginawa, ay hindi naman daw ito yung talagang fully accomplish itong kanilang pangako na sana ay makalaya sila. So ito yung dahilan ng dalawa kaya lumantad sila at ipinangalanan nga at idinawit nga itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y extrajudicial killings, lalo na ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lord ay kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. So taong 2016 yan, Bombo Dennis, nang mangyari ang krimen sa loob ng Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. Ayon sa kanila, pinatay nila ang tatlong Chinese na sina Chu Kim Tuang alias Tony Lim, Li Lanian alias Jackson Lee, at Wong Men Tin alias Wang Mingping. Sa ngayon, silang dalawa pa lamang ang nakasalang dito, Bombo Dennis, at may mga testigo pa na susunod sa kanila. Mamaya naman ay nakita natin si dating presidential spokesperson
Harry Roque na nandito na, pero yung asawa niya ay hindi nakadalo Bombo Dennis dahil may medical certificate no na ipinakita na hindi siya pwedeng dumalo dahil nga may nararamdaman. Bagamat ito ay question ni Representative Romeo Acop dahil hindi malinaw yung medical certificate na ipinakita sa Komite Bombo Dennis. Ayon naman kay itong Representative Robert A. Barbas, nagsimula ng magkaroon ng linaw ang kanilang pag-iimbestiga dito nga sa illegal na operasyon ng Pogo, illegal drugs, extrajudicial killing at human trafficking. Ayon kay Barbers, ito na ang ikatlong pagdinig ng komite kung saan mahalaga ito sa kanilang iniimbestigang mga issue. Sa pag-iimbestiga ng Joint Committee, nabatid ang koneksyon ng ilang mga krimen sa illegal na operasyon ng Pogo at illegal drug networks na banta sa seguridad ng publiko at nagbibigay dungis sa kredibilidad ng ating institusyon. Sa pagdinig ng komite noong nagdaang weekend, nakaraang linggo sa Pampanga, nadiskubre din ang ilang mga nakakaalarmang mga detalye at nadiskubre na ang nasa likod ng mga ganitong mga illegal na aktibidad ay isang well-organized syndicate na nag-ooperate at nakikipagsabwatan pa sa ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, kanilang napakinggan ang ilang mahalagang testimonya at kanilang masusing sinuri ito, kaya mahalaga ang mga impormasyon na isisawalat ngayon dito sa pagdinig Bombo Dennis. Okay. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!